Sa mga nakalipas na pagtuturo, si Pastor Pao, si Pastor Lucky, ang lahat ng naituturo nila is for us to be matured and pushing us to have this vision. Kaya sa gabing ito, itutuloy lang po natin yan. This will be the first part. Yung second part sa Sunday, napaka-powerful po nung message na yan. I hope that everyone should come on Sunday for us to be completed sa lahat ng ating pag-aaral. No? Umpisahan po natin ngayong gabi. Let us bow our heads and let us pray. Lord, thank you for tonight. We continue to humble ourselves before you. We ask the Spirit to lead us to understand your words. Partake us, to give us your words, Lord, to be alive in us. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. So I will start by giving definition about dream, goal, and vision. Pag sinabi mong dream, it is a desire, but sometimes dreams are impossible to reach or unreachable. May mga pangarap ka o may mga panaginip ka na gustong-gusto mo, pero minsan parang imposible. Pero nandun yung desire. The second is goal. Pag sinabi mong goal, it is a specific. Pag sinabi mong specific, it is measurable and actionable steps that help you achieve your vision. So, ibig sabihin, yan ay kalkulado yung goal. And vision is a broad, long-term, and inspirational picture of a desired future state. Magkakasama yun, yung dream, goal, and vision. When you have a vision, mga kapatid, yan po ay isang litrato ng perspektibo na tapos na. Aabutin mo na lamang siya. Isang perspektibo na kung saan gusto mong mangyari para sa iyo o para sa paligid mo o para sa trabaho mo. So that is vision. That is why in the Word of God, sabi sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng vision. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga na may vision ka. Ngayon tanungin mo, what are your visions? Sige, pikit mo yung mata mo. Tanungin mo sarili mo. Ikaw, sabihin mo sa sarili mo, ano ang vision mo sa sarili mo? Or, masaya lang tayong gumigising araw-araw. Alam niyo, pag wala po tayong vision, wala tayong direksyon. It is very important for us to have a vision. So, yung vision ay yung imposibleng mangyari. Yung posibleng mangyari. Amen po ba? And how about to your career? Sa trabaho ninyo, what is your vision? Hallelujah. To yourself, to your career, to your relationship sa magulang mo, sa mga kapatid mo, sa mga ka-office mates mo, sa community mo, sa churchmate mo, and then later on sa magiging asawa mo. Sino sa inyo rito ang nakikinikinita na kung ano ang ipinapanalangin nyo sa Diyos? Kasi it is only you who knows yourself well. Baka kung kailan ka lang nakakita ng pogi, ng maganda, ginugusto mo na yon. Pero magkaiba pala kayo ng ugali. Kaya ang daming failure sa marriage. Kasi yung vision mo, dapat tinitignan mo yung bagay sa'yo. Yung makakaunawa sa'yo.
at kaya mo rin siyang unawain. Hello? Halimbawa, ikaw ay pikunin. Kukuha ka rin ba ng pikunin? Di siyempre, you will start praying to God, Lord, sana ang ibigay mo sa akin ay hindi pikunin. Kung ikaw ay seloso, huwag ka rin kukuha ng isa pang seloso rin. Magbabanggaan kayo yan. Lord, sana bigyan mo ako ng isang maunawain. Hello? How about your relationship to your parents? Alam nyo, sa utos ng Diyos, ang may kalakip na pangako ng Panginoon ng pagpapala ay yung honoring your parents. Honor your mother and father. Yun lamang po ang merong kalakip na pangako ang Diyos na pagpapalain ang sino mang magmamahal at magbibigay ng galang sa kanilang mga magulang. Kaya kapag ikaw numero unong bastos sa iyong magulang, do not expect blessing later on. Maniwala kayo sa akin. Yan ang bukang bibig ng nanay ko sa amin. Miskin na ikaw ay dumudumi, kapag narinig mong tinawag ko ang pangalan mo, sumagot ka. Because you need to obey and love your parents. Same thing with your brothers and sisters, your siblings, friends. Sino sa inyo rito ang may vision sa kanyang mga kaibigan? Pinangarap nyo ba na sana maisama ko sa simbahan yan? Or wala kayong pakialam, basta masaya lang silang kasama? Office mates, yung church mates ninyo, bakit napakaraming wala? Sino sa inyo ang nakakaalam na si Ate Presi nyo, 3 anak ang naka-confine. Si AJ, may sakit. Si Brother Del, naka-confine ngayon because I don't think, sana wag naman na siya po ay maoperahan kasi parang merong na-detect na gallstone. Are you aware of your church mates' activities? Are you praying for them? What is your vision to them? Ako kasi vision ko, sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Lalong-lalo na sama-sama tayo na makatawid doon sa pangako ng Diyos para sa ating lahat. And what is your vision to your faith? Ngayon wala na Dati pag Wednesday, para tayong Sunday, ang dami. Ngayon parang mga multo na lang. Amen? Asan na si Bea? Yung nagdala sa inyo rito. May trabaho? May conflict ang schedule niya? O, kita mo? Gusto kong basahin natin uli yung Proverbs 29, pero amplified version. Pag sinabi mong amplified, okay? Kasi kanina, NIV lang yung version natin Ngayon, babasahin natin siya sa amplified. Pag sinabi mong amplified version, pinatindi. Okay? Pinatindi yung salita. Kumbaga sa microphone, pagka ikaw ay nakasaksak lang sa amplifier, medyo hindi pa ganun katindi yung lakas nun. Pero kapag amplified, yung amplifier mo, okay, nilagyan pa ng amplifier, lalong malakas. Kaya yun ang ibig sabihin ng amplified version, ha? Okay, so tingnan natin. Proverbs 29:18. In verse 18, sabi niya, where there is no vision, anong ibig sabihin? No redemptive revelation of God, the people perish. But he who keeps the law of God, which includes that of man, blessed, happy, fortunate, and enviable is he. Kaya, mahalaga ang vision. Sabihin natin, mahalaga ang vision. Pero gaano man kahalaga ang vision, dapat ang vision na ito ay nagmumula saan? Sa Diyos. Kaya number 1 natin, redemptive revelation of God. Hello?
Pag sinabi mong redemptive revelation of God, God revealing Himself to human being through His words and through His Son. Kaya yun ang sinasabi niya sa John chapter 1 verse 1 and then verse 14. Sabi po doon, in the beginning was the Word, salita lang. And the Word was with God. Hello? And the Word is God. And in verse 14, tingnan yung ginawa ng Panginoon. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Hindi na lamang sa salita, kundi ginawa pa itong tangible sa tao. Nagkatawang lupa ang anak para makita, mahipo, makasalamuha mo ng personal. Hello? Kaya, anong vision ang nais niya na makita natin dito na ipinakita ng Ama sa atin, ng anak sa atin? Kasi dapat daw ang vision natin, hindi yung vision galing sa'yo. Hindi yung vision na galing sa'yo. Hello? Ang vision mo daw dapat galing sa Kanya. Naunawaan po ba natin? That is why it is very important for us to have our devotion to God. Because it is only God who can tell us what is supposed to be your vision. Kasi kung tayo lang po ang mag-vision, gusto ko maging pogi ako. Gusto ko maraming chicks. Gusto ko magmayaman ako. Gusto ko pinakamatanyag. Gusto ko ako pinapalakpakan. Amen? Pero dito, sinasabi niya, ang vision mo dapat ay mula sa redemptive presence of God. Hello? Redemptive revelation of God. Kaya maraming napapahamak. Kasi sinusunod natin, gusto natin. Sinusunod natin, gusto natin. And sabi ng Panginoon, I have made known the end from the beginning. Ibig sabihin, anak, tapos na ang pupuntahan mo. Tingnan mo na lang yon. Are you getting the point? Kaya yung vision na yun ang tingnan mo. Kasi mandaraya yung isip mo, corrupted na yan. Mandaraya yung puso mo. Hallelujah. Anong gustong makita ng Diyos sa atin? Na vision. What the Word of God and Jesus is telling me. So number 1, sabi niya, the vision is, you must be, pakibasa, you must be, hallelujah, ipinakita sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kailangan din nating maipakita ito sa lahat ng tao. Nang dahil sa pag-ibig, nagkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Ang tao ngayon, kanya-kanya. Kung wala sanang naging sakim, hindi sana magkakaroon ng malawakang korupsyon sa flood control. Hello? Bakit kaya nagkaganon? Kasi nga, inuna yung sarili. Alam namin po yun because I was once a contractor of flood control projects. Pero ngayong 2022 up to 2025, garapal talaga. Kasi nung panahon namin, konti pa lang ang hinihingi ng congressman. 3 to 5% lang. Pero ngayon, grabe na. Ang natitira sa project is 25%. Yung halagang 1,000, pag nilagay nila sa papel, magiging 100,000. Grabe ang korupsyon. Kaya kung ikaw yung kontraktor,
yung bakal na ginagawa namin nung araw, maglalagay kami ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag nabuhusan yan, uhugutin mo uli. Akala tuloy-tuloy yung bakal. Hindi nila alam, hinugot mo. Para magbuka may bakal uli yung susunod na area. Why? Because the vision is to make themselves rich. Hello? Kaya po ako tumigil doon. Hindi ko masikmura. I went into private contracting. Marami talagang pera. Amen? Pero, kung ikaw sana, ang vision mo is God's witness to love and salvation to others, you are not going to do that. Alam mo, mabuti pa yung hapon eh. Nung ginagawa namin yon, wala muna magbubuhos. Bakit? Kasi mali ang sukat ng inyong yung mortar lang ng RC pipe. Yung mga Pilipino, sasabihin, kami nga, pag pinagdugtong namin, tatabunan namin ng lupa yan eh. Sa kanila, hindi po pwede. May panukat talaga sila sa mortar lang. Galit na galit yung mga Pilipino. Ang bagal ng trabaho eh. Kailangan matabunan na ng lupa yan. Pero sila hindi. Hanggang sa yung hapon, kayo ang bahala. Kasi kayo naman ang gagamit dyan, mga Pilipino kayo eh. Pero bakit nyo pinapayagan? Kami, pagtapos ng project namin na ito, babalik na kami sa Japan. Magkabagyo man sa Pilipinas, hindi na kami apektado. Bakit nyo pinapayagan yung mga ganyan? Sabi sa mga inspektor. You see? Mabuti pa itong mga walang Diyos eh, may konsensya. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, dapat ito ang nasa puso mo. Bakit? Kasi darating ang oras na ikaw ay ipepwesto ng Panginoon sa mga mas matataas na pwesto. Huwag kang mandadaya. Amen? Lagi mong isaisip ang pag-ibig at kaligtasan ng iba. Ano pa? You must be, pakibasa, you must be a source of faith and truth to others. Sa pamagitan natin na ipapakita natin ang pananampalatayang ito sa ibang tao. Sino rito ang mga anak ng Diyos? Sabihin mo tayo yon. So ito dapat ang vision natin. Kaya nga, gusto ko talaga tumakbo sa government eh. Bakit nagkaganito ang government? Kasi walang mga Kristiyanong nakaupo. Meron ngang umupo, bishop pa. Pero nalamon ng sistema. Bishop pa naman. Talo na. Nanalo pa. Nakakaya. Walang delikadesa na ang tao ngayon. Supposed to be, tayo po ang nagtuturo ng pananampalataya at katotohanan. Tayo ang nagsasabi sa tao, huwag kang panghinaan ng loob. Tayo ang magsasabi ng mali yan, dapat ito. Aray ko. Tama, mali. Yung mga kabataan ngayon, darating ang panahon, kayo ay papasok sa mga opisina ninyo. Yan ang vision dapat meron kayo. Number 3, you must be a source of guidance and direction to others. Dahil sa nakita natin kay Jesus, kaya naman tayo din ang gagamitin para magturo at pumatnubay sa tao. Hindi yung tayo ang nai-impluwensyahan. Tayo ang dapat na nang-i-impluwensya. Hello? What else? Number 4, you must be a spiritual growth and nourishment to others. Bakit? Tayo din ang gagamitin ng Diyos upang magkaroon ng buhay espiritual at paglago ng tao. Tandaan po natin ang prinsipyo ng salita ng Panginoon, iron sharpens iron. Amen po ba? Ito ang vision na dapat mayroon tayo, hindi pang sarili lamang, katulad ng Panginoong Jesus.
Alam niya na siya'y anak ng Diyos. He could enjoy being the Son of God. But he decided, Father, into thy hand I commend my spirit. Hindi niya inisip ang sarili niya, inisip niya tayong lahat para tayo po ay magkaroon ng pag-asa sa buhay. This is the vision the Lord wants us to see. The redemptive revelation of God. Hello? Huwag puro ganun. Kabig. Iba po yung sinasabi nila, si Pastor Nicky mabait. Hindi po kabaitan yun eh. Yun po kasi ang alam kong prinsipyo. Na ang lagi ko sinasabi, walang masama, walang maidudulot na masama ang paggawa ng mabuti. Nawawalan din naman ako ng pera. Pero pag ako nagkakaroon ng pera, ang iniisip ko hindi magtabi para sa sarili ko. Ang iniisip ko, sino kaya ang nangangailangan ngayon para makatawid at magkaroon ng pag-asa. Hindi ko sinasabing masama ang mag-ipon. Ipon ka ng ipon tapos kukunin ka na pa na ng Lord mamaya. Ako kasi masaya na nagbibigay. O di kunin man niya ako, wala akong ipon, pero masaya ako. Gets nyo? Nagampanan ko ang vision na ito. Kaya sabi ng Romans chapter 1 verse 16, For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Naniniwala ka ba? Are you ashamed of the gospel? Share the gospel. It is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Hindi yun dito, Kristiyano ka rito. Pag uwi mo, Christian ka? Hindi. Si Nicky ako, hindi ako si Christian. We are not supposed to be contained only to the four corners of this church. You are the very temple of the Holy Spirit to bring the gospel to all the people. God is sharing His glory to each and every one of us. Romans chapter 10, verse 13 to 14, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? Ito matindi. And how can they hear without someone? You see? Kaya ikaw at ako ang gagamitin. Navi-visualize mo ba yon? Sa sarili mo? Sasabihin mo, hindi naman po kasi ako nakapag-aral mabuti. Hindi ito tungkol sa'yo. Pag dinesire mo at hiningi mo sa Lord, sabi ng Book of James, God will give you wisdom. Kaya nga ang kinuha niya, mga mangingisda eh. Hindi naman mga doctorate degree yun eh. Ewan ko ba sa mga pastor ngayon? Kailangan doctorate degree, masteral degree. Pag tinawag mo, most reverend, may reverend na, mayroon pang doktor, may masteral pa. Hindi kailangan yon. Ang kailangan mo, gabay ng banal na espiritu. Ako nga, payag akong tawagin lang akong pogi, okay lang yun. Amen? Kaya huwag mong lalanglangin ang sarili mo. Huwag mo sabihin, hindi, magtutuyo lang ako, pastor. Hindi. Sila Pedro, magtutuyo din yun. Mangingisda sila eh. Di nagtitinda rin ng daing yun. Pagka nagtinda ka, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po, magkano kukunin nyo? Hayaan nyo ako manalangin sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, palaguin nyo po ang tindahan ito. Lahat ng kinuha niya sa akin ay mabenta agad sa pangalan ni Jesus. Ganon. Ikaw, pag nagmamaneho ka,
Oh, hindi yung tatanungin mo, saan tayo? Amen? And how can they hear without someone preaching to them? Ay, Acts chapter 1 verse 8. O, tingnan mo ito. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. We are empowered to empower others. Hallelujah. John 13:35. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are if you love one another. Hello? Tingnan niyo po ito. Sinasabi ng Matthew 25 verse 36 to 40. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? Ano sabi niya? When did we see you a stranger invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? In verse 40 it says, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Hello? Hallelujah. Nakita niyo ba yun? Gawin natin itong vision natin. Anong vision ang nakita niyo rito? Na mapabilang tayo sa mga tatanggap ng mana sa kaharian ng Ama. Lord, sana makasama kami doon sa first part. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance. Vision ko yun. Lord, sana makasama ako doon. Hello? Sinong gusto makasama doon? Inihanda na raw since the creation of the world. Ang lahat ng pagpapalang ito ay nakahanda na para sa atin. And that is my vision to be part of that. Paano? Di gawin mo yung sinasabi niya, pag may nagugutom, pakainin mo. Pag may nauuhaw, painumin mo. Pag walang damit, bigyan mo ng damit. Alam mo si Daniel, grabe. As in, sabi nila, nakuha ni Daniel yung ugali mo. Hindi, palagay ko naintindihan niya rin yung prinsipyo. Minsan ako na nahihiya sa kanya, nagdala akong pastor doon. Daniel, pastor, bigyan mo nga lang ng jacket. Abang ibibigay niya, brand new. Not only one, but two. Ilang pastor na nahihiya na ako sa kanya kasi ang ibibigay niya pa, hindi lang yung basta ang gagawin niya pa, ibabalot niya pa sa maganda. Sila ni PK. Ay, grabe. I was sick and you looked after me. I was in prison. You came to visit me. Why? Because in verse 40, sabi niya, whatever you do, you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Hindi, gugulangan ka lang yan. Ako, nag-aaway kami ng misis ko kasi pag nandun kami sa taas, darating yung nagmomotor, nagdi-deliver ng mga parcel. Siyempre, kasarapan ng tulog mo. Ding dong!
Parcel po, para kay Nicole Ann. Tapos ako, miski na anong antok ko, miski anong sakit ng ulo ko, I need to attend. Kasi iniisip ko ang daming binebenta ng tao, rain or shine. Hindi, scam yan, scam. Sasabihin ni Mayan, kaya scam o hindi, umorder ako eh. Sino may kasalanan? Yung rider? Hindi nila kasalanan yon. Kasi kumukuha lang sila ng item para i-distribute at i-deliver. It is not their fault. Kaya, I need to rush. Minsan, dahil ayaw mong maabala, naaawa ka, miski hindi ko parcel, kung may pera lang din naman ako, I need to pay. Kaysa, bumalik ka na lang, balik ka na, pabalik-balik, kaawa-awa. Kasi meron din po silang porsyento lamang doon eh. What is 5 pesos? Pinagkait mo dahil lang tamad kang bumaba. Maganda sana pag tinamad ka, ito na lang, 5 piso sa'yo. Hallelujah. Nakukuha po ba natin ang pinag-aaralan ngayong gabi? Kaya kapag wala ang vision na ito sa atin, magulo tayo at mahirap maglingkod. At ang pinakamahirap sa lahat, sabi niya, ang tao po mapapahamak. Basahin uli natin, sabi niya, where there is no vision, the people perish. Now, number 2, ano ang maliwanag na vision ibinigay ng Diyos? Okay, number 2 yun. Ano yung maliwanag na vision na binigay ng Lord? Who keeps the law of God and man. Pag sinabi mong law of God, refers to God's divine commands and standards of righteousness. Pag sinabi mo namang law of man, refers to the law created by human societies and government. Ano? Ibig sabihin, batas ng Diyos at batas ng tao, kailangan natin sundin? Yes. Biblical po yan. Anong sabi sa Romans chapter 13, verse 1 to 3? Let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and you will be commended. In verse 4, sabi niya, tingnan niyo po ito. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. In verse 6, this is also why you pay taxes, for the authorities are God's servant who give their full time to governing. Hello! Kaya mahalaga na ang nakaupong magpapatupad ng batas ng tao ay tuwid at walang kinikilingan. Hindi pansarili ang aatupagin. Kaya let us be wise enough to vote kung sino man po ang magpapatupad ng batas ng tao. Amen po ba? In verse 7, give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. In verse 8, let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other commands there may be are summed up into one command. Ano daw yun? Love your neighbor as yourself.
Love doth not harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. Ulitin ko, love is the fulfillment of the law. Again, ano daw mangyayari? Basahin ulit natin yung 29 verse 18. But whoever, he who keeps the law. Law ng ano yun? Ng God, which includes that of man. Ano daw mangyayari sa kanila? Blessed. Anong ibig sabihin ng blessed? Happy, fortunate, and enviable is he. Bakit? Kapag sinunod mo ang batas ng Diyos at ng tao, natural, tahimik ang buhay. Natural, may kapayapaan. Natural, wala kang kaaway. Kapag lumabag ka, ay nako, tiyak ahabulin ka ng batas dahil kinakailangan nitong ipatupad. Gusto mo ng tahimik at mapayapang buhay? Ito ang pangitaing dapat mong sundin. Hindi ang sarili mong gusto o masarap sa pakiramdam mo. Hello? Minsan yun ang ano natin. Hindi! Malaya na ako! Malaya na! Gagawin ko yung gusto ko! No! There is a government from God. And there is also a government from people. Dala-dala ni Jesus yun, di ba? And the government is in His shoulder. Sabi ng Isaiah chapter 6 verse 9. 9 verse 6. Oh. Hello? Kaya ang pagkilos natin dito, hindi yung gusto mo. May isang general, tinanggal bigla. 84 days lang. Naging chief of police. Bakit? Kasi medyo sumaklaw siya sa batas Pinakialaman niya yung hindi dapat na siya ang mag-demerit. O di siya ngayon ang tinanggal. No one is above the law. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na, tatawid ako dito, miski naka-stop. Kasi anak ako ng Diyos. I belong to the kingdom of God. Subukan mo gawin. Dadamputin ka sa kalsada, masasagasaan ka. Subukan mo kumain sa karinderya at sabihin mo, ako'y anak ng Diyos. Subukan mo sabihin sa meral ko yan kung hindi ka rin putulan ng kuryente. Kaya tama po ang salita ng Panginoon. Amen? Number 1, kailangan meron kang redemptive revelation of God. Number 2, you need to follow the law of God and the law of man to be able for you to be happy. So God's original intention to man, John 10:10, the thieves comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. Pag sinabi mong abundance, to the full, till it overflows. Ay, grabe. Yun naman po talaga ang gusto ng Diyos para sa atin. Pero ito ang gustong sabihin ng Panginoon ngayon sa atin. Gusto niyang ibigay sa atin yon, pero ang makakakuha nun ay nasa sa atin din. Kasi minsan ang pagpapala, gusto natin laging milagro. Para tayong si Juan Tamad, aantayin na lang nating mahulog yung bayabas. Amen? Ang sinasabi ng Panginoon, anak, gawin mo ito at ang pagpapala ay darating sa iyo. Hindi pa pwedeng uupo ka lang. Hindi pa pwedeng mag-aantay ka lang ng milagro. Sinong gagawa nun? Sumigaw ka, ako yun. Sinong gagawa nun? Huwag tayo humingi ng kaginawaan sa Kanya kundi tignan natin ang sarili natin. Bakit kaya ako hirap na hirap? Bakit kaya nagkakagalito ako? Bakit kaya ang daming problema? Bakit nagkasunod-sunod? Bakit hirap na hirap ako? Why? Because maybe the vision that you have is not the vision of God. Start doing the right thing. Yung vision ng Lord, gawin mo tama para sa kapwa mo, para sa Diyos. Sumunod ka sa batas ng Diyos, batas ng tao. Pagka sumunod ka dyan, maniwala ka, bubuhos ang pagpapala. Huwag tayong mabubulag sa konting salapi at konting fame sapagkat lahat ng yan lilipas sa isang iglap. Sikat si General 2 months ago. Ngayon, para siyang kinawawang itinabi, parang basurang itinapon. Sayang. Amen? Hallelujah.
Remind yourself for this vision. Sabi ng Deuteronomy 30:19, I call heaven and earth to witness this day against you, that I have set before you life and death, the blessings and the curses. Therefore, ano daw? Choose life, that you and descendants may live. Ano ang kailangan gawin? Laging piliin ang buhay. Ano yung buhay? Huwag kang lalabag sa batas ng Diyos at ng tao. Lagi mo itong isa-isip at gawin sa buhay mo. Amen? Kaya, choose life. Amen? Yun lang yung ating pag-aaral ngayong gabi. Hallelujah. Na-bless po ba tayo? Simple lang, pero rock. Itutuloy na lang po natin yan sa Sunday, doon sa mas malalim pa na vision na makikita ninyo na ipapagawa ng Diyos sa atin.